Isa nga to sa pinakasikat na pasyalan dito sa Zambales. Ang ganda ng pagmasdan ng pagtatagpo ng dagat, ilog at yung kabundukan. At eto nga yung bumungad sa amin. Sobrang gandang pagmasdan mga tol. Yung parang tumawid kami sa ibang dimension ng mundo. Yung parang pag iniisip mo, akala mo nasa New Zealand ka na talaga. Ngayong araw nga ay napadpad ako sa isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Zambales. Sikat ang lugar na to dahil sa sobrang ganda ng mga tanawin na meron dito. Sobrang ganda nga ang pagmasdan ng bundok na to na nasa gilid ng dagat. At ang overlooking na to, parang sa painting mo lang din makikita. May mga bagay at lugar talaga na ikaw lang mismo ang makakapagsabi kung gaano ito kaganda kapag nakita ng dalawa mong mata. Maganda din dahil meron din ditong mga kubo na pwede nyo matulugan. At nakapwesto nga to sa ilalim ng mga nagtataasang mga pine tree dito mga tol. At kung may malalaking kubo, mayroon din maliliit na kubo. Kung may dala nga din pala kayong tent, pwede din kayo mag-tent pitching dito. Masarap nga mag-bonfire sa ilalim ng puno at sa gilid ng dagat sa gabi. Masarap nga din pagmasdan yung magandang bundok na nagtatagpo sa gilid ng dagat, na kung saan ikaw na lang ang magsasawa na magpicture-picture dito. Sa sobrang ganda nga ng lugar na to, maiisip mo na lang talaga na parang nasa ibang bansa ka. Dito nga kami natulog ng unang gabi namin sa Lake Mapanuepe, na kung saan sobrang ganda din ng lugar na to. Binansagan nga nila tong New Zealand ng Zambales. Dito mo nga masasabi na kahit saan ka pumunta sa Pilipinas, napakagaganda ng mga lugar. Pagkatapos nga namin sa Lake Mapanuepe, ay babiyahe na kami papunta sa susunod naming destinasyon. Tingnan nyo naman tong mga baka oh. Pagala-gala lang yan mga tol at hindi nakatali. Meron pa nga nakaharang sa gitna ng kalsada pero tumawid din siya mga tol. Pagdating nga namin sa susunod naming destinasyon, may babayaran na 20 pesos per head sa environmental fee. Nasa 30 minutes sa biyahe lang mula sa Lake Mapanuepe hanggang makarating kami dito sa susunod na destinasyon namin. 200 pesos pala yung binayaran namin para sa parking overnight na. Safe naman yung parking doon dahil compound naman yun. Binitbit na nga namin yung gamit namin papunta sa bangka dahil magbabangka kami papunta sa lugar na yon. 2 to 3 minutes sa lakad lang mula sa parking, nasa bangka ka na. Sa Dalampasigan nga ay makikita mo yung Campones at Camara Island na kung saan sobrang ganda din dyan pumunta mga tol. Pero kami, pupunta kami sa Anawangin Cove. Pero dito, required talaga dito magsuot ng vest mga tol. Dahil kapag hindi ka nagsuot ng vest dito, kawawa yung mga bangkero. Magmumulta sila ng katakot-takot na multa. Mga ilang minutong biyahe din daw yun mula dito sa Dalampasigan papunta dun sa Anawangin Cove. Tamang kaway-kaway nga kami dito at pangiti-ngiti pa. Kunwari hindi natatakot. Sobrang nakaka-enjoy nga din pagmasdan yung mga bundok sa gilid ng dagat. Parang nasa New Zealand ka nga talaga pag nakita mo yung lugar na to. Medyo malakas yung alon nung pumunta kami. Pero tiwala lang sa bangkero, kayang-kaya nila yan. Dahil ang pinakamahalaga sa lahat ay yung tiwala. Papunta pa lang pero busog na yung mata ko sa mga tanawin dito. Habang nasa laot nga kami, marami din kaming nakakasabay na mga nagbabangka din. At eto nga yung bumungad sa amin. Sobrang gandang pagmasdan mga tol. Yung parang tumawid kami sa ibang dimension ng mundo. Yung parang pag iniisip mo, akala mo nasa New Zealand ka na talaga. Napaka-perfecto nga ng mga bundok na nakaharap sa karagatan na kung saan parang inukit nga ito mga tol. Pagkatapos ng 30 minutes sa bangka, nakarating na din kami sa wakas. 250 pala yung entrance namin dito. Tapos pagkasama yung swimming pool at yung overlooking sa taas, pagdadagdag ka lang ng 100. May mga kubo nga dito at mga room na pwede nyong i-rent. Pero dahil may dala kaming tent, kuha na lang kami ng open table, 500 pesos lang mga tol. Pagdating nga namin dahil tanghali na, magluluto na kami ng mga kakainin namin dito. Bumili na pala kami ng mga liempo sa bayan bago kami pumunta. Masarap nga mag-ihaw-ihaw sa ilalim ng mga puno at malapit sa dagat mga tol. Bago nga kumain, naglakad-lakad muna ako dito at nakikita ko nga yung ganda ng dagat. Nakasarap pakinggan ang tunog ng alon ng dagat. Pumunta nga ako dito sa bandang dulo na may ilog, na kung saan nagdudugtong to sa dagat. Dito nga banda ang maraming naliligo dahil sobrang linaw ng tubig dito. Pero hanggang dito lang sa dulo ng ilog pwede maligo dahil private pa nga yan. Napakasulit niya ng kombinasyon ng dagat, ilog at yung bundok. Parang ginawa sa perpektong pagkaukit yung lugar na to mga tol. Malamig nga at malinaw yung tubig dito dahil nagtatagpo yung tubig alat at yung tubig tabang. Sarap nga maglublob dito dahil mai-enjoy mo talaga yung linaw ng tubig, ang ganda ng view at malamig pa yung tubig mga tol. Maganda nga dito dahil malapit ka sa kalikasan at malayo ka sa mga inaanak mo na hahanapin ka ngayong December. Hindi, joke lang. Tamang lublob nga lang sila dito sa ilog mga tol. Na kunwari naka-drone shot pero cellphone lang din naman yung hawak ko. Hanggang nga tong party na to kapag nag-open na to mga tol dahil merong lawa at maganda yung campsite na yan. Dito nga kami naglatag ng mga tent namin sa ilalim ng mga puno dahil dito mas malamig mga tol. Pinuntahan ko nga din tong swimming pool nila na nakatapat sa dagat. Sobrang gandang pagmasdan nga din ito. Maraming dahon lang ng pine tree na nahulog dito pero malinis daw yung tubig niya. Nagtataasan nga yung mga pine tree dito mga tol kaya malilim talaga kahit ang haling tapat. At pag madami nga kayo at gusto nyo ng magandang tulugan, meron din ditong mga kubo na malalaki. At kung dalawa lang kayo, meron ding maliit na kubo dito mga tol. Maganda nga dito, pantay-pantay yung pagkatayo ng mga bahay
at pantay-pantay din yung pagkatayo ng mga puno. Hindi kagaya sa kakilala mo na gusto laging lamang sa iba. Pinalipat pala kami ng camping tent namin dahil papatayan daw ng ilaw mamaya yung pwesto kanina. Ang dahilan, solo lang namin yung lugar na to ngayon dahil kami lang yung nag-overnight. At syempre, tamang ihaw na naman tayo ng liempo dahil ito yung pinakamabilis lutuin dito sa gilid ng dagat. At paningas na nga kami ng bonfire namin sa gabi para magsilbi naming ilaw. Dahil takip silim na nga to para makaiwas na rin sa lamok. Kinagabihan nga, tamang kwentuhan lang sa tapat ng bonfire. Ang sarap isipin no, malayo ka sa lahat. Malayo ka sa toxic ng city, malayo ka sa toxic ng mga kilala mo, malayo ka sa mga problema, malayo sa bayarin, malayo sa pyesa ng motor, at malayo sa maniningil na Bombay. Ba't nasama yung Bombay? Mekos mo na yan insan. Eto na nga yung handa naming pagkain sa gabi. At syempre kasama yung pampatulog dyan. Inubukasan nga naglakad-lakad kami dahil pupunta kami sa overlook. Tingnan mo naman tong room na to, oh. Sobrang laki kasing laki na ng bahay. At itong kubo na to, malaki din to mga tol. Sinlaki na din ng bahay namin. At aakyat nga kami doon sa Wishing Mountain nila. Medyo mataas nga to kaya kailangan medyo handa ka din sa akyatan. Habang pataas nga ng pataas, paganda ng paganda yung view na nakikita namin dito. At kahit hingalin ka pa, bawing-bawi ka naman sa ganda ng view na nakikita mo dito. Ito yung mga bagay na walang katumbas na kapalit. Yung pera, babalik pa yan. Pero yung mga memories, minsan lang yan. Kaya punuin mo ng magagandang memories yung buhay mo. Dahil pagtanda mo at hindi mo na kayang gawin ng mga to, pwede mo tong balikan at ikwento sa mga apo mo na, alam mo apo, nakarating ako sa ganyan kagandang lugar dati. Hindi ka man kasing yaman ng iba, pero hindi din sila kasing yaman ng magagandang memories na meron ka. Minsan binibigay din sa atin yung mga hindi natin ine-expect at minsan hindi binibigay sa atin yung gusto natin na magkaroon tayo. Pero yung mga bagay na kaya natin gawin, gawin na natin. Yung mga bagay na kaya natin kontrolin at may kontrol tayo. Kapag may pagkakataon ka mag-travel, gawin mo na. Dahil baka tumanda ka na lang, hindi ka pa rin nakapamasyal sa magagandang lugar dito sa Pilipinas. Ang ganda pala ng mga kubo sa ilalim ng mga puno, mga tulo. Pagkatapos nga naming mamasyal sa taas, ay bababa na kami at syempre para makauwi na rin. Lumalang muna kami saglit sa rock formation na to, tapos uuwi na.